Hello there mga ka-good life, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto po ako ng ginisang ampalaya. So, samahan niyo po ako. I hope na nasa maganda po kayong kalagayan. Sa araw na to, samahan niyo po ako sa pagluluto ng ginisang ampalaya. Ako po kung magluto ng ampalaya ay hindi po mapait. Kasi po ito po ay nilalagyan ko ng paborita. Alam niyo po ba yung paborita? Ayan, ganito po yun. Yung crunchy siya na parang cookies. Ayan, binabad ko na po siya sa tubig. Dinurog muna po natin siya pagkatapos ay nilagay dito sa tubig. Ayan. Papakita ko po ang sample. Okay, yung ganito rin po siya. Ugoy po ito, pero meron po nitong bilog-bilog. So, yun po yung ginamit natin. Ito po, paborito po. So, ayan, umpisahan na po natin ang paggigisa. So, maglagay po tayo ng mantika sa kawali na panggisa. So, mga 1 tablespoon lang po yun. Sindihan na po natin ang ating kalan. So, ayan po. Ano-ano po yung mga ingredients natin? Okay, meron po tayong bawang, sibuyas, kamatis, mga 1 cup lang ng kamatis, isang buong sibuyas lang po. Meron po tayo ditong giniling, pwede pong fresh na giniling. Ito po ay nagisa ko na, kinuha ko po sa rep ito. Kasi pag marami po akong giniling, ginigisa ko na po munang lahat at nilalagay ko sa rep, sa freezer. Pagkatapos kumukuha lang po ako ng panahog kapag gusto ko. So, meron po tayong ampalaya. Ito po ang ating ampalaya. Hiniwa-hiwa na. Binabad ko rin po sa tubig para hindi gaanong mapait. So, ito po naman ang paminta na durog. At ito naman ang asin, syempre panimpla po. So, ayan. So, umpisahan na po natin ang ating paggigisa. Kagaya po ng regular na paggigisa. Yun, ganun po ang gagawin natin. Tabi na po natin ito. So, mainit na po ba? Ayun, mainit na ang ating kawali. So, gisa na po natin ang ating bawang. Hayaan po natin na medyo umiba po yung kulay. Kita po ba? Ayun. Wait lang. Ayos po natin ang camera. At teka po baka masunog. Lagay na po natin ang sibuyas. Okay. Pause for a while. Isunod po natin ang ating kamatis. Dapat po lutong mabuti yung kamatis. Yung liligusin natin mabuti. Okay, hayaan po natin malutong mabuti ang ating kamatis. Ating pong ligusin. Ilib lang po natin for a while. Ngayon, at kung durog na po ang ating kamatis. Ayan. So, ligisin po natin mabuti. Para po makuha natin yung sarap ng kamatis.
So, ayun po, nakikita niyo po na yung texture niya. Libis na po. At pwede na po natin isama ang ating giniling. Pwede po yung fresh na giniling na bilibisan ninyo. The same procedure din po. So, lagyan po natin ng ilang patak ng paminta. Okay, pag inaakala niyo kung okay na, luto na ang giniling. So, isahad naman po natin ang ating ampalaya. So, hindi ko na po ito tinanggalan ng tubig. Ayan, sunod natin. Okay. Okay, haluin po natin. Okay, pagkatapos takpan po natin, kuha po tayo ng pantakip. So, ayan po, takpan po natin. Antayin po natin na mga amoy o kumulo bago natin buksan. Okay, flex ko lang po pala habang hinahantay natin kumulo ang ating niluluto. So, meron po ako ditong tubig na mayroong balat ng bawang at sibuyas. Ano po ba kaya ang gagawin ko dito? Ito po kasi yung pinagtanggalan ko ng aking ampalaya. So, kukunin ko po dito yung hindi siya nahiwa na buto. So, pagka ganitong pula na po kasi, ibig sabihin magulang na siya. Pwede na po siyang itanim. So, ayan, mamaya maghahanap po ako dito ng buto. Pwede na siyang itanim. Pag medyo brown na po ang kulay niya, ayan po. Ito po medyo brown na, pwede po na siyang itanim. Sa paso po pwede itong itanim. So, ang gagawin ko po, bubuhusan ko po ng tubig. O pagkalagay ko po sa paso, ito, pagkalubog ko sa lupa, ilalagyan ko po siya didiligan ko po nitong may sibuyas, saka bawang na tubig. So, ayun po. Yun lang po ang aking share sa inyo. Hindi po natin ito kakainin. So, mamaya, gagawin ko po yan. Magtatanim tayo ng ampalaya para pag magluluto po tayo ng munggo, mayroon na tayong panlagay. So, yun lang po. So, tingnan natin. Okay, buksan na natin. Oh! Bumagsak na siya. Kanina po ang dami niya. Bumagsak na po. Okay, dagdagan po natin ng kaunting tubig. Mga half cup po ito para po magkaroon ng kaunting sarsa. Kasi mas masarap pong kainin yung may kaunting sarsa kaysa sa dry na dry. Pag ang sahog ko lamang po ay itlog, so ayun po, dry ang aking ginagawa. So since ito po ay mayroong paborita at mayroon siyang giniling, so nilalagyan ko po ng kaunting sabaw.
Antayin natin kumulo. Okay, lagyan po natin ng kaunting asin para matimplahan po natin. Ayan. At lagyan ulit po natin ng paminta. Oh no, ayaw nang magbigay. Oh, wala na pala akong paminta. So, ayun. Kaunti na lang po ang ilalagay natin. Tinaktak ko na ang paminta. Ayun. Okay. So, pwede na po natin ilagay ang ating paboritang dinurog. Ayan. Ito po ay may medyo manamis-namis. So, ilagay na po natin. Antayin po natin kumulo. So, ayan po. Kumukulo na po ang ating paborita. So, ihalo na po natin. Ayun, may kaunting sarsa po siya. So, pwede rin po natin lagyan ng kaunting asukal. Mga 1 spoon po ng asukal. 1 tablespoon po siya ng asukal. Pero sa tingin ko po, kulang pa po ang ating tubig. Magdadagdag po tayo ng kaunting tubig. So, ayun, nagdagdag po tayo ng kaunting tubig. Ayon po sa ating gustong sarsa. Ayan po. Antayin po natin uling kumulo. So, ayan po. Wow, luto na po ang ating ginisang ang palayan. Wow, ang consistency po niya. Ayan, wow, ang sarap. So, ayan po. Tikman na natin ngayon ang ating ginisang ampalaya. Patayin na natin. At tayo po ay magsandok na ng ating ampalaya. Ayan. So, ayan po. Tikman na po natin. Ayan, may kaunting salsa po siya. Ayan. Para hindi po tuyo. Ito pong luto na to, pwede po itong papapakin lang. Hindi siya maalat, hindi siya may ibang lasa. So, pwede po itong papakin. So, hindi po kagaya nung iba na kinakailangan mo ng kanin para makain. So, ito po ay hindi. So, ayan po, tikman na po natin. Wow! Medyo may kaunting tamis po. May kaunting alat at may kaunting tamis. Ngayon, kain po tayo. Pwede na pong papakin, pwede na po natin kain to ng walang kanin. Sa mga nagda-diet po, saktong-sakto ito para sa inyo. So, ayan lang mga ka-good life. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Can. God bless you po. Bye-bye. I love you.
Bye-bye.